Dear Miss Love, hindi ko makakalimutan ang unang araw na lumipat ako sa apartment na pagmamay-ari ng kaibigan ng nanay ko. College student pa lang ako, second year, at kinailangan kong lumipat malapit sa universidad para makatipid sa pamasahe. Nanggagaling pa kasi ako sa probinsya at sa araw-araw na biyahe ay halos 4 na oras ang kinakain. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Micaela, 22 anyos, matangkad at mature daw ako sa aking edad. Mukha daw kasi akong nasa 26 na. Ang nagkakwento ko po sa inyo ngayong araw, Miss Love, ay tungkol kay Tita Lucy. Kaibigan siya ng mama ko. Kung paano ako unti-unting nahulog sa kanya sa kabila ng agwat ng aming edad. Mabait yun si Lucy. Sabi ni mama habang inaayos namin ang mga gamit ko sa sasakyan. Matagal ko ng kaibigan yun. High school hanggang college kami. Tumango lang ako. Sa isip-isip ko noon, Miss Love. Ang ine-expect ko ay isang matandang landlady na siguro ay nasa 60 anyos na, isang mahigpit at mahilig manita ng mga umuuwi ng gabi. Pagdating namin sa apartment, medyo nagulat ako. Maayos kasi ang lugar. 2 palapag ang gusali. Sa itaas sa mga paupahang unit habang sa ibaba naman, doon daw siya nakatira. Habang buhat-buhat ko noon ang isang kahon, may lumabas na babae mula sa ibabang bahagi ng gusali. Ikaw si Micaela? Napatingin ako at literal na napahinto. Hindi dahil mukhang artista ang dating niya, kundi dahil hindi siya mukhang matanda. Mukha siyang bata. Hindi naman teenager o sobrang bata, pero kung uhulaan ko, para bang nasa late 30s lang. Napakaputi ng balat niya. Mahaba rin ang buhok na bahagyang kulot sa dulo. Nakasuot lang siya ng simpleng blouse at maong, pero grabe yung kakaibang dating. Ngumiti siya. Ako si Lucy, yung kaibigan ng nanay mo. Napakurap-kurap ako. Kayo ho si Tita Lucy? Tumawa siya. Oo, bakit? Ang tanda ko na bang tingnan? Sabi pa niya. Namula ako ng mga oras na yon, Miss Love. Hindi ho. Mukha po kasi kayong batang-bata pa. Natawa siya. Talaga ba? Naku, salamat kung ganun. Doon ko unang napansin, maganda pala talaga siya. Hindi yung tipong sobrang ayos o sobrang makeup. Yung natural lang. At parang mas gumaganda pa nga habang tumatagal mo siyang titigan. Nasaan ang mama mo? Nasa sasakyan pa ho eh. Nakatulala ako pang sabi at halos hindi pa rin makapaniwala. Maya-maya, dumating na si mama at agad silang nagkamustahan na parang matagal nang hindi nagkikita. Lucy! Helen! Naku, kumusta ka na? Naku, heto, maganda pa rin tulad mo. Grabe, parang di ka yata tumatanda ah. Rinig kong sabi ni mama. Habang nag-uusap sila, ako naman ay tahimik na nagmamasid. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi talaga tugma sa isip ko ang nakikita ko ngayon na larawan ni Lucy. Landlading byuda, may 2 anak na babae, isang strikta, pero mukhang kabaliktaran yata ang nasa isip ko. Parang hindi ka ma-imagine. Maya-maya ay tinuro niya ang unit ko sa 2 palapag. Maliit lang pero malinis. May sariling banyo, may maliit na kusina, at may bintanang tanaw ang kalsada. Sakto na yan para sa estudyante, sabi niya. Salamat po. Walang anuman. Pagkaalis ni mama kinagabihan, doon ko unang naramdaman ang lungkot. Sanay kasi talaga akong may kasama sa bahay. Pero ngayon, mag-isa na lang ako. Napakatahimik nung gabing yun. Nakaupo lang ako sa kama habang tinitingnan ang kisame. Bigla akong nakarinig ng katok maya-maya at pagbukas ko ng pinto, si Tita Lucy ang bumungad.
May dala-dala siyang tray. Nagluto na ako ng hapunan, Mikael. Baka wala ka pang pagkain eh. Napakamot naman ako sa ulo. Naku, nakakahiya naman po. Ano ka ba? Ayos lang. Inabot niya ang tray at may adobo at kanin na. At may isang baso ng malamig na tubig. Salamat po dito. Ngumiti siya. Walang problema. Pagkatapos noon ay umalis na siya ulit. Naiwan akong nakatayo sa may pintuan. Hindi ko alam kung bakit pero gumaan ang pakiramdam ko nung mga oras na yon. Sa mga sumunod na linggo, naging normal na ang buhay ko. Pasok ng umaga, uwi sa hapon, aral tuwing gabi. Minsan nagkakasalubong kami ni Lucy sa may hagdanan. Unti-unti ko ring nalaman ang kwento ng buhay niya. Matagal na palang patay ang asawa niya. Halos 10 taon na rin. Meron siyang 2 na anak at parehong babae, pero parehong may pamilya na rin at nakatira na sa magkaibang lugar. Mag-isa na lang rin siya sa bahay niya sa ibaba. Hindi ba kayo nalulungkot? Tanong ko minsan. Napaisip pa siya bago sumagot. Malungkot, pero mas okay na rin. Kaysa magulo, mas gusto ko na rin ngayon na tahimik. Ngayon na may edad na ako. Tumango-tango lang ako. Hindi ko na siya tinanong pa. May mga tao kasi talagang halatang may mga kwentong hindi nila gustong ikwento. At mukhang isa na siya roon. Habang tumatagal, mas napapansin ko ang mga maliliit na bagay tungkol sa kanya. Mahilig siyang magtanim. Plantita pala siya. Mahilig din siyang magluto. At halos lahat ng umuupa sa apartment ay binibigyan niya ng mga luto niya. Mabait siya sa lahat, pero marunong ding maging seryoso kapag kailangan. Isang gabi, pauwi ako galing library. Bandang 9:00 na noon. Nakita ko siyang nakaupo mag-isa sa labas ng bahay niya. Nakatingin lang sa kawalan. Good evening po, Tita Lucy. Napalingon siya. Mukhang late ka ah. Opo, nagre-review po para sa exam. Sabi ko. Ganun ba? Umupo ako sa kabilang upuan. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil mukhang wala rin naman siyang kausap, kaya pumunta ako. Tahimik lang kaming pareho ng ilang segundo hanggang sa maya-maya ay nagsalita siya. Naalala ko tuloy ang anak ko. Napatingin ako sa kanya. Bakit po? Ganyan din sila noon eh. Laging puyat. Napangiti naman ako. Namimiss yun na ho sila no? Oo. May lungkot sa boses niya. Doon ko unang nakita na kahit pala palaging nakangiti si Lucy, may bahagi ng buhay niya na malungkot pa rin. At siguro, hindi nawawala yun. Umuwi ako sa unit ko nung gabing yun na may kung anong pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Hindi naman paghanga, hindi rin siguro atraksyon. Ewan ko ba? Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko eh. Pero parang iba nang tingin ko sa kanya. Hindi na lang siya ang biyudang landlady na nakatatak sa isip ko noon. Hindi na lang siya yung kaibigan ni Mama. Nakikita ko na siya bilang isang babae. Isang babaeng maraming pinagdadaanan. At kahit mag-isa, pinipilit pa rin magpatuloy. Lumipas pa ang ilang buwan, mas naging komportable na ako. Minsan nagkakakwentuhan kami. Minsan naman sabay pa kami nagkakape sa umaga kapag wala akong pasok. At minsan, tinutulungan ko na rin siya kapag may kailangang gawin sa apartment. At habang tumatagal, may isang bagay na unti-unting gumugulo sa isip ko. Tuwing nakikita ko siyang ngumingiti, tuwing naririnig ko yung malakas niyang tawa, tuwing kinukumusta niya ako, parang may kakaibang saya akong nararamdaman. Nung una hindi ko lang pinapansin. Pinagsasabihan ko pa nga ang sarili ko eh. Kaibigan ng mama mo yan, mas matandain sa'yo. Pero habang tumatagal, mas nahihirapan akong baliwalain ang nararamdaman ko. At doon nagsimula ang problemang hindi ko kailanman inaasahang haharapin ko. Dahil unti-unti akong nagkakagusto kay Tita Lucy. At hindi ko alam kung paano yun pipigilan, Miss Love. Habang tumatagal ako sa apartment, mas lalo ko na siyang nakikilala. At doon na ako nagsimulang kabahan dahil alam kong hindi normal ang nararamdaman ko. Isang hapon,
Kakauwi ko lang galing school. Pagkapasok ko, nakita ko si Tita Lucy na may bitbit na ilang grocery bags. Mukhang kakagaling lang niya sa supermarket. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Mikael, lumapit agad ako. Tulungan ko na po kayo. Ay nako, kaya ko naman. Kaya ko rin naman po eh. Napailing siya. Matigas talagang ulo mo eh, no? Dako eh, kayo rin naman po. Tapos natawa na siya. At sa totoo lang, gustong gusto kong naririnig siyang tumatawa. May kakaibang gaan sa pakiramdam. Parang nawawala yung pagod ko buong araw sa school. At habang papasok kami sa bahay niya, napansin kong parang mas madalas na kaming nagbibiruan. Hindi na katulad nung bagong lipat ako na puro opo, sige po. Ngayon, komportable na kami sa isa't isa. At minsan nga, nakakalimutan kong mas matanda nga pala siya sa akin. At dahil hindi naman ako marunong magluto, madalas akong kumakain sa mga karinderya malapit sa school. Isang gabi, dadatnan niya akong paalis. Saan ka pupunta? Kakain lang po. Anong oras na? Napatingin ako sa relo. 8:00. Napailing siya. At hindi ka pa kumakain? Wala pong iluluto eh. Pagbibiro ko. Naku naman, Mikael. Halika nga dito. Napakurap ako. Saan po? Sa bahay. Naku, nakakahiya naman po, Tita Lucy. Mikael, huwag ka nang mahiya. Napatingin ako sa kanya. Kailan ka pa ba nahiya? Pagbibiro pa niya. Doon na nagsimula ang madalas kong pagpunta sa bahay niya. Lagi na siyang nagluluto at sabay kaming kumakain. Minsan nagkukwentuhan kami pagkatapos. Minsan inaabot kami ng ilang oras kakadaldal. At doon ko siya mas nakilala pang lubos. Hindi lang bilang byuda. Hindi lang bilang nanay, kundi bilang isang babae. Isang mapagmahal na babae. Mahilig pala siya sa mga comedy movies. Mahilig din siyang manood ng cooking shows. Kahit hindi naman niya sinusunod yung recipe. At napakadali lang niyang patawanin. Alam mo, sabi niya isang gabi. Ano po? Minsan nakakalimutan ko ng estudyante ka lang. Natawa ko. Bakit naman? Kasi parang hindi ka na teenager eh. 22 naman na po ako ah. Matanda na rin naman ako. Pwede na sa inyo. Biro ko. Loko. Nagkukunwari niyang sabi. Tita Lucy, ano yun? Kayo po mukhang bata pa. Muntik na siyang mabilaukan sa iniinom niyang juice. Uy, grabe siya. Natawa ko ng malakas. Tinitigan niya ako. Kunwari masama ang tingin pero halatang pinipigil lang ang kilig. Napakaingay mo talaga. Ang dami mong sinasabi. Kayo naman po nagsimula eh. At ako pa ngayon. At pareho kaming natawa. At habang nakatingin ako sa kanya noon, may kung anong pakiramdam sa dibdib ko. Pakiramdam na hindi ko na kayang itago. Isang araw, nakasalubong namin ang ibang tenants. At napapansin ko na madalas siyang purihin ng mga ito. Aba, Ma'am Lucy, parang di talaga kayo tumatanda. Tama ka dyan. Akala ko talaga nasa 30s lang kayo. Tapos ngumingiti lang siya. Pero ako, hindi ko alam pero parang proud na proud ako. Parang gusto kong sabihin na, oo nga eh, hindi talaga siya mukhang 49. May mga pagkakataon pa nga na napagkakamalan pa kaming magkamag-anak o magjowa. At ang mas nakakaloko, yung biro ng ibang tao. Jowa niyo po ba siya? Tanong no ng isang delivery rider. Halos masamid si Lucy noon. At ako naman tawa ng tawa. Kuya naman, mukha ba kami magjowa? Naku, pasensya na po. Napagkamalan ko lang, sabi nung rider. Pagkaalis ng rider, pareho kaming nagtawanan. Ano ba yan? Sabi niya. Mukha ba tayong magkasintahan? Sabi niya. Siguro, kasi maganda ka. Gwapo ako. Napatingin siya sa akin. Gwapo? Oo naman. Sino? Ako, syempre. Napailing siya. Ang kapal mo talaga. Totoo naman di ka ba nagagapuan sa akin? Ani ko sabay tawa.
Habang tumatagal, napapansin kong madalas niya na akong hanapin. Kapag hindi niya nga ako nakikita, kinabukasan may tanong agad siya. Nasaan ka ba kahapon? Nasa school. Hanggang gabi? Group project. Tapos tumango siya. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo eh. Hindi ko alam kung bakit, Miss Love, pero gustong gusto kong naririnig yung concern niya. Yung simpleng pag-aalala niya. Isang Sabado, wala akong pasok noon. Pagbaba ko ng apartment, nakita ko siyang palabas ng bahay. Nakasuot lang ng simpleng dress. Hindi naman formal pero bagay na bagay sa kanya. Napahinto ako at mukhang nahuli niya akong nakatitig sa kanya. Ano yun? Wala. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, ha? Napakamot ako sa ulo. Wala nga. Umangat ang isang kilay niya. Totoo? Napabuntong hininga ko. Sige na nga. Maganda kasi kayo eh. Bagay na bagay sa inyong suot niyo. Tahimik siyang napatingin sa akin. Parang hindi niya inaasahan yon. At sa unang pagkakataon mula nung makita ko siya, parang bigla siyang nahiya ngayon kasi pulang-pula ang pisngi niya. Salamat. Mahinang boses na sabi niya at bahagyang umiwas siya ng tingin. Buong araw kong naisip ang eksenang yon. Dahil hindi siya tumawa. Hindi niya ginawang biro. Hindi niya sinabing usual na bola ka talaga. Tinanggap lang niya yun. At yun ang nagpagulo sa isip ko. Lumipas pa ang ilang araw, Miss Love. Mas naging natural na ang papuri ko. Hindi naman sobra-sobra, pero hindi ko na rin kasi maitago sa kanya. At parang nasanay na rin naman siya sa akin. Lagi kong sinasabi na bagay sa inyo yung kulay na yan. Talaga? Opo. Salamat. Tapos nung nagpagupit siya ng buhok. Uy, mukhang bagong gupit kayo ah. Napansin mo ba? Siyempre. Observant ka ha. Sa inyo lang. Sagot ko. At bawat ganung usapan, may unti-unting nagbabago sa puso ko. Dahan-dahan, pero sigurado ko. Isang gabi, nasa sala kami ng bahay niya. Nanonood kami ng game show sa TV. Pareho kaming tawa ng tawa sa mga sablay na sagot ng contestant. Hanggang sa bigla siyang napatingin sa akin. Matagal. Napahinto naman ako sa panonood at tumingin sa kanya. Bakit po? May problema ba? Ngumiti siya. Wala. Ano nga yun? Umiling siya. Wala. Napapaisip lang ako. Tungkol naman saan? Saglit siyang nag-atubili. Pagkatapos ay nagsalita. Tungkol sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano namang tungkol sa akin? Huminga siya ng malalim na para bang may gusto siyang sabihin. Pero nagbago ang isip. Wala. Ngumiti na lang siya. Pero sa mga mata niya, parang may tinatago siya. At doon, hindi na ako sigurado kung ako lang bang nahuhulog. Dahil habang nakatingin siya sa akin ng gabing yon, parang may nararamdaman rin siyang hindi niya lang masabi-sabi sa akin. Hindi ko alam kung paano eksakto ipapaliwanag ang mga sumunod na linggo. Wala namang umaamin sa amin. Wala namang nagsasabing may espesyal na mamagitan sa amin. Pero alam namin, pareho naming nararamdaman na may nagbabago. Mas madalas kaming magkasama, mas madalas nang biruan. At minsan kahit simpleng tinginan lang, alam naming may ibig sabihin yon. Nakakatuwa pero at the same time nakakalito rin. Dahil hindi ko alam kung hanggang saan lang yon. Dumating yung midterms week. Sunod-sunod ang exam, project, reports. Halos wala na akong matinong tulog. Minsan madaling araw na ako natatapos sa paggawa ng mga project ko. At kinabukasan, maaga ulit ang klase. Ilang araw ko ring binaliwala ang pagod. Pakiramdam ko naman kayang-kaya ko pa. Pero isang umaga, paggising ko mabigat ang ulo ko. Masakit ang katawan ko at parang lalag na din ako. Napagod lang siguro ko. Sabi ko sa sarili ko noon.
Pero pagsapit ng tanghali, mas lumala yung nararamdaman ko. Halos di na ako makatayo ng maayos, kaya naman umuwi na ako ng mas maaga. Pagdating sa apartment, bagsak agad ako sa kama. Hindi ko alam kung gaano katagal akong natulog. Nagising lang ako nung makarinig ako ng katok. Mahina muna sa una, tapos palakas ng palakas. "Mikael?" Boses ni Lucy. Pinilit kong bumangon. Pagbukas ko ng pinto, agad siyang napakunot noo. "Anong nangyari sa'yo?" "Naku, ayos lang po. Mukha kang hindi ayos." Napangiti ako. Pero agad ding nawala yun dahil nakaramdam na naman ako ng hilo. Mabilis niya akong inalalayan. "Uy, ayos ka lang ba?" "Ayos lang po." "Hindi, umupo ka muna nga." Dinala niya ako pabalik sa kama. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya na may dalang gamot, tubig at pagkain. "Nakakahiya naman po sa inyo. Tumigil ka nga dyan." Pinainom niya ako ng gamot. Parang bata. At sa totoo lang, ng mga oras na yon, wala akong lakas para tumutol. "Sige na, matulog ka pa." "Opo. At huwag kang matigas ang ulo, ha?" Napangiti ako. Sige. Akala ko uuwi na siya pagkatapos nun. Pero nang magising ako, makalipas ang halos isang oras, nandun pa rin siya. Nakaupo sa isang upuan malapit sa kama. May hawak na magazine. "Tita Lucy." Napatingin siya. "Oh, gising ka na pala. Bakit po nandito pa kayo?" Ano bang gusto mo, iwanan kita dito?" Napatawa ko ng bahagya. Mas mabuti nang may magbantay sa'yo. Baka mamaya ano pang mangyari sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, Miss Love, pero sobrang gaan sa pakiramdam na may nag-aalaga sa akin. Lalo na siya. Sobrang saya ko. Sa panahong malayo ko sa pamilya ko, siya yung naging sandalan ko. Kinagabihan, bumaba na ng konti ang lagnat ko. Mas maayos na rin ang pakiramdam ko. Pero nandun pa rin siya. Paminsan-minsan, chinecheck niya kung okay ako. At habang tumatagal, parang lalong lumalalim yung nararamdaman ko para sa kanya. Bandang 9:00 ng gabi, nakaupo na ako sa may kama at mas maayos na ang pakiramdam ko. Si Lucy naman noon ay nasa gilid ng kwarto nakaupo. "Tignan mo," sabi niya. "Mas may kulay ng mukha mo ngayon." "Ganun ba kalala kanina?" "Sobra, no?" Napailing siya. "Ang tigas kasi ng ulo mo eh." "Mana siguro sa inyo." Ako na naman." At pareho kaming natawa. Ilang segundo ang lumipas, unti-unting humina ang usapan. Pero hindi yun awkward. Komportable lang. Parang ayaw naming matapos ang gabi ng mga oras na yun, Miss Love. At doon ko napansin ang isang bagay. Mukhang pagod na siya. Pagod sa buong araw niyang pag-aasikaso sa akin. "Tita Lucy." "Salamat ah." Ngumiti siya. "Walang anuman." "Hindi. Seryoso." Napatingin siya sa akin. "Salamat talaga." Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay bahagyang tumango. "Okay, you're welcome." Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko ng mga oras na yon, Miss Love. Siguro dahil sa mga buwan na magkasama kami. O siguro dahil sa pag-aalagang ginawa niya. O baka naman dahil pagod na akong itago yung nararamdaman ko para sa kanya. Lalo na ngayon na malinaw na sa isip ko ang tunay na nararamdaman ko. "Lucy." Nagulat siya nung tinawag ko siya. "Ano yun?" "May sasabihin sana ako eh." Napansin kong naging seryosong mukha niya. At parang alam na niya kung ano yung sasabihin ko. At yun ang lalong kinabog ng puso ko. Huminga ako ng malalim. Tingin ko eh. Kuminto ako. Biglang natuyo yung lalamunan ko. Tingin ko, gusto kita. Biglang tahimik. Walang nagsalita ng mga oras na yon. At ang tibok ng puso ko lang yung naririnig ko. Ilang segundo siyang nakatingin lang sa akin. At hindi ko mabasa yung ekspresyon ng mukha niya. Hanggang sa napabuntong hininga siya.
Mikael. Napangiti ako ng alanganin. Tapos ngumiti siya. Ayan. Nasabi mo rin. Napakurap ako. Hindi kayo nagulat? Maghina siyang natawa. Siyempre hindi. Akala mo ba hindi ko napapansin? Lalong bumilis ang tibok ng puso ko noon. So ibig sabihin matagal nyo nang napapansin? Oo naman. Nung mga oras na yun, Miss Love, parang pareho na naming binaba ang mga pader na matagal nang nakatayo sa pagitan namin. Pero alam mo kung bakit mahirap to? Tanong niya. Dahil mas matanda kayo. Tumango siya. At dahil kaibigan ko rin ang mama mo. Tumango naman ako. At ayokong may masaktan. At naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. At tama siya. Hindi to simpleng relasyon lang. Pero kahit aware ako doon, hindi naman mababago nun ang nararamdaman ko. Gusto pa rin naman kita eh. Mahina akong sabi. Tumingin siya sa akin. At sa pagkakataong yon, wala akong nakitang pagtanggi sa mga mata niya. Takot, pag-aalinlangan oo, pero hindi ang pagtanggi. Maya-maya ngumiti siya. Yung ngiting matagal ko nang gustong-gustong makita. Yung totoo, yung ngiting para sa akin lang. Nakakainis ka. Natawa ko. Bakit naman? Kasi dumating ka sa buhay ko nang hindi ko inaasahan eh. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ngayon. Hindi ako makasagot dahil ganun din ang nararamdaman ko sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan niya ang kamay ko. Simpleng hawak lang pero sapat para makaramdam ako ng init. At sapat para malaman kong hindi ako nagkamali dahil may nararamdaman din siya sa akin. Tinitigan ko yung mga mata niya at maya-maya dahan-dahan kong hinalikan ang labi niya. Ayos lang ba, Lucy? Baka naman magkasakit ka lalo. Hindi, mawawala ang sakit ko kung sakali. Ikaw talaga. Muli kaming nagkatitigan at sa pagkakataong yun, Miss Love, nagpatianod na kami sa agos ng aming nararamdaman. At habang magkahinang ang labi naming dalawa, tuluyan niyang binigay ang sarili niya sa akin. At hinding-hindi ko talaga makakalimutan ang lahat-lahat sa kanya. Sa maliit na kwartong yun, may mahalagang bagay na nagbago sa pagitan namin. At bago siya umalis ng tuluyan nung gabing yun, lumingon pa siya sa akin. At mahinang sinabing, "Ano, magaling ka na ba?" Napangiti ako. Sobra-sobra. Salamat sa kakaibang gamot na binigay mo. Pagkisara ng pinto, napasandal ako sa unan. At kahit may kaunti pa akong lagnat, pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Dahil pagkatapos ng maraming buwan na pagtatago, hindi na lihim ang nararamdaman ko. At higit sa lahat, hindi lang pala ako ang may nararamdaman, kundi parehas kaming dalawa. Pagkatapos ng gabing yon, Miss Love, lalo kaming naging malapit na dalawa. Lumipas pa ang mga buwan, natapos ang semester, dumating ang bakasyon. Naging bahagi siya ng araw-araw kong buhay. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nakikita ang mga bagay na minahal ko sa kanya. Hindi lang dahil maganda siya, hindi lang dahil mabait siya, kundi dahil sa buong pagkatao niya. Kapag may tenant siya na may problema, lagi siyang handang tumulong. Kapag dumadalaw yung mga apo niya, kitang-kita ko kung gaano siya kasaya. At kapag may pinagdaraanan akong problema sa school, siya yung kauna-unahang babaeng dumadamay sa akin. Nagtatanong kung okay lang ba ako. Unti-unti, parang hindi ko na maisip ang buhay ko nang wala siya. Isang gabi nga, magkasama kaming naglalakad pa uwi galing sa isang maliit na restaurant. Nag-date kasi kami. Nagdiwang lang dahil mataas ang nakuha kong grades. Congrats ulit, sabi niya. Salamat. Pinaghirapan mo yan. Napangiti ako. Ganun talaga. May inspirasyon kasi eh. Nambobola ka na naman. Hindi ah.
Seryoso. Napansin kong bagla siyang namula. At kahit ilang buwan na kaming may relasyong dalawa, natutuwa pa rin akong makita siyang nahihiya. May mga pagkakataon ding napag-uusapan namin ang tungkol sa agwat ng edad naming dalawa. Hindi naman kasi yon may iwasan. At isa yon sa pinakamalaking dahilan kung bakit siya nag-aalinlangan sa akin. Alam mo? Ano? Kapag magkasama tayong dalawa, nakakalimutan ko minsan yung age gap. Ngumiti ako. Ako rin naman eh. Pero maya-maya maaalala ko ulit eh. Natawa ako. Pero too late na. Pasaway ka kasi talaga eh. Pero nakangiti naman siya. Sa paglipas ng panahon, Miss Love, naging mas natural ang pagiging malapit namin. Madalas maghahawak kami ng kamay kapag walang nakakakita. At madalas kaming nagkakaintindihan kahit hindi namin sinasabi sa isa't isa. Hindi namin kailangan laging may grand gesture. Minsan sapat na ang simpleng presensya ng isa't isa. At yun ang lalo kong pinagtataka. Noon kasi akala ko ang pag-ibig ay punong-puno ng excitement, puro kilig, puro matinding emosyon. Pero kay Lucy iba. Oo, may kilig. Oo, may excitement. Pero higit doon, may kapayapaan ng puso ko. Pakiramdam ko kapag kasama ko siya, nasa tamang lugar ako. Pero habang tumatagal, may isang bagay na lalo ring bumibigat sa isip ko. Ang pamilya ko, lalo na si Mama. Dahil si Lucy, hindi lang siya basta landlady. Kaibigan siya ng nanay ko. Matalik na kaibigan. At alam kong may larawan na sila sa isip nila kung ano bang magiging buhay ko dapat. Ang makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho, magkaroon ng girlfriend na kasing edad ko lang at mag-asawa balang araw. Hindi kasama sa larawan na iyon ang isang babaeng halos kaedad ng mga magulang ko. At alam kong mahihirapan silang tanggapin yun. Isang gabi, magkasama kami ni Lucy sa may sala. Tahimik kaming nanonood ng TV. Pero halata niyang may iniisip ako. Kumusta ka? Napatingin ako sa kanya. Ayos lang. Sinamaan niya ako ng tingin. Sinungaling. Natawa ko. Bakit alam mo? Kilala na kita eh. At doon, sinabi ko ang laman ng isip ko. Tungkol kay Mama. Naging seryosong mukha niya. Hindi na niya kailangan pang magtanong. Alam niya na agad. Natatakot ka? Mahina niyang tanong. Oo. Tumango ako. Ilang segundo bago siya nagsalita ulit. Ako rin naman eh. Napatingin ako sa kanya. Ayokong isipin mong nahihiya ako sa iyo ah. Ngumiti siya ng bahagya. Alam ko, pero alam kong hindi nila maiintindihan ka agad. Tumango siya. Alam ko rin. At iyon ang masakit. Dahil pareho naming alam ang realidad. Hindi to simpleng relasyon lang. Hindi to relasyon na lahat ay papalakpak at susuporta. Maraming magtatanong sa amin. Maraming maghuhusga hindi lang sa akin, kundi sa kanya. At ayokong masaktan siya. Maraming hindi makakaintindi. Lumipas pa ang ilang linggo at habang papalapit na ang susunod na semester, lalo kong iniisip ang magiging kinabukasan namin. Hanggang sa isang gabi, hindi ko kinaya. Nasa sala kami noon ng bahay niya at magkatabi. Nag-uusap tungkol sa kung ano-ano. Hanggang sa natahimik ako. At napansin niya yon. May problema? Huminga ako ng malalim. At sa pagkakataong yon, alam kong kailangan ko nang sabihin. Na hindi lang basta pagkagusto ang nararamdaman ko. Hindi lang paghanga. Hindi lang kilig. Kundi ang totoo. Lucy. May gusto akong sabihin sa'yo eh. Naging seryoso siya. Ano yun? Diretso akong tumingin sa mga mata niya. Mahal kita. At ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin sa kanya ay nasabi ko na rin sa wakas. Mahal kita. Mahal na mahal. Pag-uulit ko. At kahit anong mangyari, hindi magbabago yun. Napansin kong may namuong luha sa mga mata niya. Hindi yun dahil sa lungkot, kundi dahil alam niyang totoo ang sinasabi ko. Dapat, matagal ko nang pinigilan to eh.
Sabi niya. Bakit naman? Dahil mahirap. Dahil mas matanda ako. Kahit na. Dahil kaibigan ako ng mama mo. Kahit na. Napailing na siya at natawa ng mahina maya-maya. Napakatigas talaga ng ulo mo. Parehas lang tayo. Tapos pareho na kaming natawa. Pagkatapos noon ay hinawakan niyang kamay ko. Mahigpit at parang ayaw niyang bitawan. At doon niya sinabi ang mga salitang hindi ko rin makakalimutan. Mahal din kita, Micaela. Parang huminto ang mundo ko. First time kong marinig yun. At ngayong narinig ko na, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Mahal kita. Tsaka, binigay ko na nga ang sarili ko sa'yo. May nangyari na nga sa atin eh. Anya sabay tawa. Sa bagay, hindi namin alam kung anong mangyayari sa susunod, Miss Love. Hindi namin alam kung paano tatanggapin ng pamilya ko ang relasyon namin. Hindi namin alam kung ilang pagsubok pa ang darating. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako natatakot na aminin ang totoo. Dahil minsan talaga, dumarating ang pag-ibig sa paraang hindi mo inaasahan. Sa taong hindi mo hinahanap. Sa panahong hindi mo pinlano. At para sa akin, dumating ito sa anyo ni Lucy. Ang biyudang unang nakita ko bilang landlady. Pero kalaunan, naging pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay, Miss Love. Nagmamahal, Micaela.